Makalipas ang kalahating oras ay lumabas na si Grandmaster Li Chenkyo at tumungo sa kinaroroonan ni Shin Lang, then sila ay sumakay sa barko at naglayag, nilisan ang Nirvana Island upang bumalik sa Xuanwu City. Sa sumunod na panel ang eksena ay dumatal sa Jinshi Port kung saan sila dumaong at dito, si Shin Lang ay sinalubong ni Jianyang at Xiaobing. Sinabi ni Xiaobing na ang iyong miss ay manganganak na bilis, lahad naman ni Jianyang, ito raw ay sumakay na agad sa kabayo. Sa side ni Mulan ang panganganak ay urgent, subalit sa kapital ang kalagayan ay kasing anxious lang din dahil maging ang hari man o ang mga opisyal ang lahat ay tila mababaliw, lalong-lalo na si Ningxing. Sa simula pa lang ang mga ministro mula sa faction ng Crown at Third Prince ay hindi na nakikipag-cooperate, dahilan upang si Prince Ningxing ay mahirapan ng husto sa pag-implement sa mga political measures. Kalaunan ng iba ay tinanggal, subalit sa hindi inaasahan makalipas ang 2 buwan, ang lahat ay actually natuwa na si Prince Ningxing pa rin ang siyang may hawak sa posisyon sa Governor's Office ng Chenyo. Sinabi ng isang opisyal na gusto ng Majesty na makipagdigma, subalit papaano naman ba magiging posible na ang kanilang U-state ay magkakaroon ng sapat na hukbo at provision, sa bandang huli ito ay nangangailangan pa rin ng large-scale na requisition, at tanging si Ningxing lang ang nakahandang tumanggap sa ganitong uri ng thankless task na makaka-offend sa iba. Dumugtong ang isa na buti na lang at si Ningxing, dahil kung iba tiyak na hindi magiging devoted ang mga taong iyon ay hindi madaling edil, sapagkat ang mga iyon ay mayroong makapangyarihang mga bakang. Hihingisi ng isa pa kung hindi lang dahil kay Ningxing, tiyak na silang mga storekeepers ay nakatikim na ng hagupit mula sa Majesty. Ang sitwasyon kasi ay ganito, hindi lang sa namwersang bumili ng grain ng direkta si Prince Ningxing mula sa mga major merchants, ito rin ay nagset ng limit sa kung gaano karaming grains ang mabibili ng isang individual bawat buwan. Sa madaling salita, hindi lang sa na-offend ni Prince Ningxing ang mga opisyal at merchants, maging ang mga ordinaryong mga mamamayan ay na-offend niya rin. Yung dam na Ningxing na iyon sambit ng isa pa, paano naman daw ba magiging sapat ang kakaunti lang na grains na ito, umano'y gaya ng inaasahan mula sa isang taong sanggang dikit ni Shin Lang, talagang hindi magiging mabuting tao. Inilahad ng isa na ang lugaw sa kanilang tahanan ay napakanipis na ni maaari mo nang gamitin bilang salamin. Dumugtong ang isa na ang Ningxing na iyon ay rekta silang ninanakawan. Ano iniisip daw ba nung silang mga merchants ay kumikita ng ganoon lang kadali? Dumugtong ang isa pa na bawal magbenta ng alcohol, bawal din magbro, ano sila raw ba ay makakapagnegosyo pa o hindi? Maging ang mga prostitutes ay hindi rin natuwa dahil sa curfew sa gabi na ipinatupad. Papaano pa magkakaroon ng kabuhayan ang mga performers na tulad nila? Ang mga boses ng complaint mula sa mga tao ng Royal Capital ay maririnig kahit saan. Kung ang dura lang ay nakakalipad, malamang na si Ningxing ay nalunod na. Hindi lang sa kino-control ni Ningxing ang mga grains, siya rin ay ng conscript ng mga sundalo, o nagpatupad ng compulsory enlistment. Kailangang edil ng U-state ang mga banta mula sa Hilaga, subalit ang military strength na hawak niya o mayroon siya ay kulang na kulang, plus ang mga taong ito na na-offend, ay kailangan niya pang i-handle. Sa kasalukuyan ang buong Royal Capital ay nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Si Prince Ningxing ay puwersahang ng conscript ng 50,000 mga tao na nangangahulugang 50,000 pamilya rin at daan-daang libong mga tao ang kinokondina siya ngayon. Ang hari ng Chu na dati nang nagdusa sa kahihiyan sa ginanap na border hunt sa pagkakataong ito, ay naggather ng 200,000 strong army sa border. Sa parehong pagkakataon ay mayroon ding mga sabi-sabi na ang hari ng Wu ay humiram ng 1.3 million shi ng grains mula sa Great Yan Empire, though ang rason ng kanyang pag-iimbak ay nananatiling unknown. Isang great calamity para sa hari ng Chu, habang lesser calamity naman para sa hari ng Wu. Bukod dun ay nariyan pa ang mapanganib na sitwasyon sa Southern Wu, kung kaya naman talagang masasabing ang pressure na kinakaharap ngayon ng kaharian ng Yu ay nasa rurok. Ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian sa loob ng kanyang study room nang mabasa ang ulat. Hindi makapaniwalang talagang nagawang makapag-provide ni Prince Ningxing ng ganoon karaming grains, damit at iba pang military supplies. Kung hindi lang dahil kay Ningxing, tiyak na ang sitwasyong kahahantungan ng Yu ay magiging napakalala. Sa kanyang isip ay inilahad ng hari na ginampanan ni Ningxing ang napakabigat na tungkuling ito, hanggang sa huli isang bagay na maging siya ay hindi kayang ma-accomplish. Moreover ay pareho nitong na-exhaust ang people's strength at nation's resources. Ang reputasyon nito ngayon ay napakalala.
Sino ba ang hindi gustong maging mabuti lalo na sa mata ng mga tao? Sino ba ang may gustong maging villain, yet piniling gawin ni Ningxing? Hindi lang sa iyon ay walang anumang natamo sa sakripisyong ito, ang lahat pa ng kanyang mga na-recruit na sundalo ay mapupunta sa ilalim ng command ng Crown at Third Prince. Alam na nung ang pagtanggap sa tungkuling ito ay magdudulot upang sa kanya ibunton ng lahat ang sisi, subalit pinili pa rin nung gawin Shin lang ang mata nito. Para sa mga tao ay talagang napakatalas, si Ningxing ay talagang remarkable. Ang character at willpower na mayroon ito ay parehong top tier, sadyang kahit na gaano pa nito tindihan sa pagsubok, maraming mga bagay pa rin ang hindi tutungo sa magandang direksyon. Ang hari ng Yu ay napush na ang limit sa pag-extract ng manpower mula sa kanyang nasasakupan, yet ang sitwasyon sa battlefield ng Southern Oo ay nasa complete chaos pa rin. Sa battle na ito sa Southern Oo ay tatlong malalaking mga syudad na ang napasa kamay ng Yu, subalit aside sa tatlong syudad na ito, ang lahat ay maituturing pa rin na teritoryo ng mga kalaban. Ang puwersa ng Yu Army kung mababa sa ilang daan ay hindi nga nagtatangkang umalis ng syudad, sa takot na maambush. Tatlong syudad na mayroong daang libong hukbo, yet araw-araw, ay kinakaharap ang 12-dosenang kaso ng pang-aambush. Sa wall ng isang partikular na syudad ay makikitang nakatayo si Grand General Nan Gongao. Sa kanyang isip ay inilahad na maaaring kung titingnan ang Southern Oo ay na-occupy na ng Yu, subalit ang realidad, hindi naman talaga ganoon ang kaso. Kapag ang kanilang Yu soldiers ay lumalabas sa maliit na bilang hindi kayang manalo, kapag naman lumalabas sa malaking bilang ay tumatakbo ang mga kalaban sa bandang huli. Ang tanging bagay lang na kaya nilang makontrol ay ang 3 major cities na kanilang na-occupy. Sa ngayon ay 12-dosenang battles na ang kanilang sinalangan, yet wala sa mga iyon ang mayroong anumang real meaning. Ang sitwasyon dito ay mas mahirap pa kaysa sa nauna na nilang inasahan. Sa Mid-Autumn Festival sa ika-15 araw ng ika-8 buwan mula sa southern part ng Eastern World, sa wakas, ay isang balita ang dumating na para bang kidlat. General, mayroong balitang dumating mula sa Timog Report ng sundalo si General Jing. Si General Jing ay opisyal ng idiniklara sa mundo ang patungkol sa unification ng Shaman tribes. Inanunsyo ni General Jing sa lahat ng mga nasa ilalim ng kalangitan ang patungkol sa founding ng kaharian ng Danan, at si General Jing ay ang siyang magiging kauna-unahang hari. Ano sambit ni General Nan Gongao sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla? Ito raw ay trouble. Sa loob ng daan-daang taon ang Shaman tribes ay divided, subalit ngayon sa wakas ay naging unified na isang kaganapang nagluklok kay Jingjun sa posisyon bilang major threat ng Yu Kingdom. Your Majesty, sambit ng isang individual, ano ang subject daw ba na ito ay dapat na mag-invite ng mga foreign envoys upang tumungo't sumaksi? Nagtanong lang si King Jingjun kung bakit naman ba kailangan pang ma-witness ng mga iyon ngayong ang kanilang Danan Kingdom ay na-establish na, hindi na nila kailangan pa ang recognition ng ibang mga kaharian. Ang sila ay nag-e-exist, iyon lang ang kailangang malaman ng mga iyon. Sa founding ceremony ng Danan Kingdom ay halos walang mga foreign envoys na dumalo, kahit nga ang kaharian ng Chu na masasabing kanilang kaalyado, ay hindi rin nakatanggap ng imbitasyon. Ang tanging nakadalo lang na maaaring tawaging envoys ay ang ilang mga elders mula sa the GSC, at ilang mga merchants mula sa western regions. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Jingjun na ang kanilang paglitaw ay nakatakdang yumanig sa kabuuan ng Eastern World, at siya bilang hari na ngayon ng Danan, ay isinusumpang babawiin ang Southern Oo Kingdom na originally ay sa kanya nabibilang. Si General Nan Gongao ay nagbabalak na umatake habang ang Danan Kingdom ay hindi pa tuluyang lumalakas. Binabalak niya ng basagan ng Galugad. Sa kabilang banda naman si King Jingjun ay naghahanda ng mag-gather ng army upang talunin ang Yu Kingdom, tatapak-tapakan at magiging overlord ng buong katimugan. Sa wakas, ang binansagang decisive battle of fate ay mukhang sasabog na. Gayunpaman sa kabilang banda sa ngayon, si Shin lang ay walang anumang pake patungkol sa mga bagay na iyon. Sa kanyang isip ay napatanong kung bakit 2 araw na ang dumaan, yet si Mulan ay hindi pa rin nanganganak. Ito ay isang martial artist at ang posisyon ng bata ay napaka-normal naman, thus dapat ay walang anumang magiging problema, ngunit ang bagay na ito, mayroon dong mali rito. Sa kasalukuyan ang lahat ng mga midwife at female physicians ng Xuanwu residence ay suot-suot ang grim expressions, hindi malaman kung ano ang gagawin.
Sa kabilang banda ang ina naman ni Shinlang at Mulan ay parehong nagdarasal na nanalangin yumuyukod ng walang tigil at kapaguran, sa harap ng Bodhisattva. Gayunpaman ang nararamdamang sakit ni Mulan ay nagpatuloy lang sa paglala kasabay ng matinding paghihirap, siya rin ay nagsisimula ng lagnatin. Sa ikatlong araw si Shinlang ay naging frantic na at anxious, hindi mabilang na mga paraan na ang nasubukan. Sa kanyang isip ay inilahad na kapagka ito ay hindi pa rin gumana then kailangan na nilang mag-perform ng cesarean subalit ang mundong ito ay walang mga proper tools at ang katawan ni Mulan ay napakahina na, ang risk ay lubhang napakatindi. Ang boses ni Mulan ay maririnig tinatawag ang kanyang husband dahilan, upang si Shinlang ay agarang lumapit. Nagtanong kung ano ang problema tumugon si Mulan, na maybe ayaw pang lumabas ng baby sa ngayon. Husband hindi raw ba't ang mga mata nito supposedly ay napakamakapangyarihan kung kaya bakit hindi nito subukang tusukin ang puwet ng baby upang takutin ng kaunti, maybe then ito ay lalabas. Alright naluluhang tugon ni Shinlang susubukan niya raw ngayon din si Shinlang nga ay agad na naghanda ng mga karayom paulit-ulit na nilocate ang posisyon ng baby, ini-aim ang manti nitong puwet. Sa kanyang isip ay inilahad na kapagka ito ay hindi pa rin gumana, then kailangan niya nang mag-perform ng surgery kay Mulan agad-agad. Nang matukoy ang eksaktong posisyon ay itinarak na ni Shinlang ang karayom dahilan upang si Mulan ay mapahiyaw sa parehong sandali, ay napansin ng midwife na mayroon ng response. Thus silang ay agad na nagsikilos thank goodness buntong hininga ni Shinlang thank goodness at gumana umano'y kapagka ang little brat na ito ay lumaki ng kaunti, ito'y tuturuan niya ng proper lesson. 15 minutes later ang baby ay naisilang na congratulations young master at Miss Bati ng midwife ang young miss ay nagbigay ng kapanganakan sa isang baby boy, at ang timbang ay nasa 3.35 gin. Sinabi ni Xiaobing na ang baby na ito ay napakagwapo talagang napakagwapo, ito raw ay kamukhang kamukha ng young master. Gaya ng inaasahan sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip ito ay napakagwapo, pareho nitong namana ang strengths nila ni Mulan. Ang ipanganak ng ganito ka-good-looking ay talagang napaka-rare ang little brat na ito kapagka ito ay lumaki, hindi raw ba't ito ay magiging mas gwapo pa kaysa sa kanya. Inactivate ni Shinlang ang kanyang eyebrows idinugtong sa kanyang isip na ngunit since ang appearance nito ay katulad sa kanya hindi raw ba kaya na ang talent na mayroon ito ay katulad lang din sa kanya sa perspective ni Shinlang habang naka-activate ang eyebrows, ay ganito ang kanyang nakita. Teka lang sambit niya sa kanyang pagkabigla golden bloodline, hindi makapaniwalang ang kanyang anak ay actually nagtataglay ng golden bloodline katulad ng kay Dasha. Damit mura pa ni Shinlang ang bloodline na mayroon si Dasha at Alan Anna ay higit na nakahihigit kaysa sa bloodline na mayroon sila ni Mulan yet ang anak ng mga iyon ay hindi nagkaroon ng golden bloodline, ang sa kanila pa talaga ni Mulan. Ano hindi raw ba kaya na ito ay kaso ng isang napaka-rare na mutated bloodline mapapansin, na ang mata ng baby ay katulad ng kay Mulan. Alright sambit ni Lady Su Peipei since ang baby ay napaka-well-behaved inutusan si Shinlang, na ito ay bigyan na ng pangalan. Ang pangalang ibinigay ni Shinlang ay Shinbi subalit siya ay nakatanggap ng sapok mula sa kanyang ina hindi ko alam kung bakit, ngunit siguro sa wikang Chino ang pangalang iyon na ibinigay ni Shinlang ay mayroong ibang kahulugan. Then kung ganun lahat ni Shinlang, kung ganun ito raw ay papangalanan niya bilang Shinye. Maging ang pangalang ito ay hindi rin nagustuhan ni Mommy Shin inilahad sa kanyang isip na ito ay lubhang napaka-casual umano'y papaanong nangyari, na ang anak niya na ito ay napaka-careless sa pagbibigay ng pangalan sa sarili nitong anak. Narinig niya raw na si Shinmi ay personal na binigyan ng pangalan ng Majesty ang tinutukoy ni Mommy Shin dito ay ang anak ni Shinlang kay Xiaobing yet umano'y ang anak nito kay Mulan ay binigyan lang nito ng random na pangalan, talaga raw bang ang single word na ye ay sapat na para sa apo niyang ito. Sinabi ni Mulan na sa tingin niya ang pangalang ito ay hindi na masama, ito raw ay talagang bagay na bagay sa kanyang husband. Well sambit ni Shinlang sa kanyang isip talaga naman dong ang Shinlang at Shinye ay medyo magkatunog alright lahad niya kung ganun, sila ay magsisettle na sa pangalang ito. Shinye tawag ni Mulan talaga rong ang pangalang ito ay nagre-resemble sa mga ito na father and son husband, siya raw ay hayaan nitong hawakan saglit ang kanilang baby Shinye. Isang bagay namang agad na sinunod ni Shinlang sa kanyang isip ay inilahad na malamang na ang body temperature ni Mulan ay bumalik na sa normal, sapagkat ito'y hindi na nilalagnat.
Husband sambit ni Mulan siya raw ay nakakaramdam ng matinding pagod nang muling i-activate ni Shin Lang ang kanyang eyebrows, siya ay nabahala sa kanyang nakita. Sa kanyang isip ay inilahad na mayroong mali rito bakit ang heartbeat at paghinga ni Mulan ay napakahina, at nipahina pa ng pahina. Napatanong kung papaano ito nangyari ang final stage ng delivery ay dumaloy naman ng napakabanayad walang pagdudugo, kaya bakit ito nanghihina ng ganito? My dear sambit niya ito raw ay wag matulog, wag itong matutulog. Bilis utos ni Lady Su Peipei kay Xiaobing, tawagin nito si Lam Chang ngayon din. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na si Elder Lam Chang ay makapangyarihan, maaari nung gamitin ang kanyang inner force upang mag-transfer ng enerhiya patungo kay Mulan at masustain ang kanyang buhay. Ang mga martial artists sa mundong ito ay maaaring umasa sa inner force upang ma-stimulate ang kapangyarihan ng bloodline kung kaya naman ang pag-preserve ng chance of survival ay hindi magiging problema, ang paraang ito ay maaaring gumana. Makalipas ang ilang sandali si Elder Lam Chang na kilala rin bilang Old Demon ng Snow Mountain ay direktang nag-channel ng inner force patungo sa katawan ni Mulan kamuntikan ng madrive ng puwersahan ang circulation ng bloodline ni Mulan sa kasamaang palad ang keyword ay kamuntikan lang sapagkat makalipas ang kalahating si Chen, ang inner force ni Elder Lam Chang ay tuluyang na-exhaust. Napatanong si Shin Lang kung bakit hindi ito gumagana bilis-bilis sigaw niya. Papuntahin ng mga ito rito si Sword King Li ngayon din upang makatulong. Una ay si Grandmaster Li Chenkyu then sinundan ng iba pang mga experts ng Marquis of Xuanwo Residence ang lahat ay nag-take ng turn patuloy at walang tigil sa pag-channel ng inner force patungo sa katawan ni Mulan sa kasamaang palad ay wala ring naging silbi, sapagkat ang heartbeat ni Mulan ay nagpatuloy pa rin sa pagbagal at ang kanyang paghinga ay nagpatuloy sa paghina. Maging si Shin Lang ay gumamit na rin ng stimulants upang ma-boost ang estado ni Mulan ni umabot pa sa punto, na siya ay nag-inject ng ilang uri ng addictive drugs. Sa kasamaang palad ang anumang paraan na kanyang subukan ay hindi nagawang mapigilan ang patuloy na paghina ni Mulan, ang kanyang chance of survival ay paliit ng paliit. Ibinigay na ni Shin Lang ang kanyang lahat maging ang buong Marquis of Residence ay naglagak na rin ng lahat ng effort, yet hindi pa rin nila magawang mapigilan si Mulan mula sa pagkahulog sa isang deep sleep state. Still siya'y humihinga pa rin naman at ang puso ay tumitibok, subalit halos hindi mo na mararamdaman. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na ang katawan nito ay nagsimula na sa pagprotekta sa mismo nitong sarili sa ngayon si Mulan ay tuluyan ng nahulog sa deep sleep state o sa mas magaspang na termino, vegetative state. Napatanong kung papaano nauwi sa ganito ang lahat ang panganganak ay malinaw naman na isang mabuting bagay ngunit bakit ito naghatid ng ganito katinding sakuna kay Mulan? Ang iyak ni Baby Shinye ay biglang umalangaw-ngaw inutusan ni Shin Lang si Xiaobing na ilabas muna ang baby, ayaw niya muna itong makita sa ngayon. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Xiaobing Lang lapit naman ni Lady Su Peipei, ito raw ay wag masyadong maglagay ng pressure sa sarili nito. Tumugon si Shin Lang na siya ay ayos lang father-mother baling niya sa mga oras na paparating ano man ang mangyari, siya raw ay wag munang istorbuhin ng mga ito. Kung kaya anong Nirvana Army anong war situation sa Southern sa ngayon ay wala nang anumang pakipa si Shin Lang patungkol sa mga bagay na iyon. Nanumpang magmula ngayon ay gagamitin niya ang bawat posibleng paraan mailigtas lang si Mulan sapagkat sa mundong ito, ay wala nang ibang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang Mulan. Pagkatapos nun si Shin Lang ay sumubok ng at least 100 iba't ibang paraan subalit sa bandang huli, ay wala ring naging silbi. Kapag ito ay nagpatuloy pa sambit niya sa kanyang isip, ang consequences ay magiging unimaginable. Sa loob ng ilang araw at gabing straight si Shin Lang ay halos hindi na natutulog kahit na sino pa man ang tumungo upang siya'y himukin ay walang naging silbi, hanggang sa dinala na ni Xiaobing sa loob ang anak nilang si Shinmi. Ano sambit ni Shin Lang sa kanyang pagkabigla ito ay nakakapaglakad na kailan pa ito nangyari, father lapit ni baby Shinmi pakiusap ito raw ay matulog na. Well tugon ni Shin Lang sabay buntong hininga alright, siya raw ay matutulog na. Sa kanyang isip ay inilahad na sa ngayon ay talaga ring kailangan niya ng matulog since ang mga medical methods ay hindi gumagana upang mailigtas si Mulan, kailangan niyang mag-isip sa ibang direksyon. Sa pagkakataong ganito, ang pinakakailangan niya ay isang malinaw na pag-iisip.
Pagkatapos na matulog ni Xinlang ay dumiretso si Xiaobing sa silid ni Mulan sister iyak niya bilasan na raw nitong gumising dahil kapag ka ang young master ay nag-collapse, magiging katapusan na rin ng kanilang buong pamilya. Makalipas ang 24 na oras ay nagising si Xinlang sa kanyang isip ay inilahad na naiintindihan niya na ngayon si baby Xinye ay mayroong golden bloodline kung kaya naman sa kasagsagan ng naging growth nun sa sinapupunan ni Mulan, iyon ay nangangailangan ng matinding amount ng enerhiya. At ang enerhiya na iyon ay maaaring maabsorb lang mula sa katawan ng ina na nangangahulugang, kinonsum nun ang chance of survival ni Mulan. Malamang na kung hindi niya ginamit yung final needle tuluyan nang na-drain si Mulan hanggang kamatayan ng batang iyon so ano na ang gagawin niya ngayon, sa anggulo ba ng bloodline siya magsisimula? Baguhin ang bloodline talent ni Mulan muling bigyan ng makapangyarihang enerhiya then maaaring iyon na ay magising, so ang kailangan niyang gawin ngayon ay ang ipagpatuloy ang dati niyang experiments. Kung inabsorb nung bata ang enerhiya ni Mulan iyon ba ay nangangahulugang si Mulan ay naging isang zero bloodline pues kung ganoon ang kaso, ang kailangan niya lang gawin ay ang i-reactivate ang bloodline nun. Mula doon ay kumuha ng blood sample si Xinlang mula kay Mulan at nag-conduct ng examination at napag-alaman na talagang ang bloodline energy ni Mulan ay sumailalim sa kung anong uri ng pagbabago gayunpaman, siya ay hindi naging isang zero bloodline. Sa halip ang baga ng kanyang bloodline ay lumabuham ina kumulimlim na para bang mae-extinguished na, yet ito pa rin ay ang parehong purple martial bloodline talent na mayroon siya. Nakaisip ng idea si Xinlang what if mag-inject siya ng golden goo kay Mulan, sumabog ang sample. Hay sambit niya walang pinagbago ito'y katulad pa rin ng dati. Sa ngayon sa kanyang kalkulasyon base sa rate of decline ni Mulan at most, iyon ay mayroon na lang natitirang 50 araw. Sa time frame na iyon kapag ka siya ay hindi nakahanap ng solusyon, then mukhang sila'y tuluyan ng magkakahiwalay ni Mulan sa magpakailanman. Kailangan niyang mailigtas si Mulan dugtong pa ni Xinlang anuman ang maging kapalit anuman ang kahihinatnan, iyon ay kanyang ililigtas. Sa sumunod na 10 araw kahit na isang beses ay hindi tumapak sa labas si Xinlang siya ay nag-conduct ng mga experiments, 20 oras bawat araw. Ang Tiandao Society ay walang tigil sa pagpapadala ng lahat ng uri ng mga rare herbs at precious treasures subalit sa mga iyon, ay walang anumang gumana. Meanwhile ang patungkol sa pagkakahulog ni Mulan sa coma pagkatapos manganak ay kumalat na sa labas maraming mga tao sa buong kaharian ang nag-react na para bang sila ay nagkaroon ng anumang benepisyo mula sa pangyayari, lalong-lalo na sa Royal Capital. Your Majesty sambit ni Eunuch Lee sa loob ng palasyo nagtanong, kung sila ba ay magpapadala ng mga imperial physician. Tumugon si King Ning Yuan Xian na si Xinlang na ang finest physician ng buong bansa kaya kung iyon ay walang anumang magawa, paano pa kaya ang kanilang mga imperial doctors? Inutusan si Eunuch Lee na gumawa ng mga preparasyon gusto niyang sumulat kay Ning Han, Yes Your Majesty tugon ni Eunuch Lee. Si King Ning Yuan Xian gamit ang napaka-humble na tono ay sumulat sa kanyang anak na si Princess Ning Han humiling na bilang ama nito siya'y bigyan ng mukha, pakiusapan ang tiya niya Haige na mag-step in upang mailigtas si Mulan. Gayunpaman makalipas ang ilang araw ay sumulat pabalik si Princess Ning Han nagsasabing hindi siya maaaring lumabag sa kalooban ng tiya niya Haige, at siya rin ay walang anumang intensyon sa pagligtas kay Mulan. Nang mabasa ang sulat ay napaupo na lang si King Ning Yuan Xian ang reply na iyon ni Princess Ning Han which is isang decisive na pag-reject bukod sa iyon ay kontra kay Xinlang nangangahulugan lang din na magpahanggang ngayon ay hindi niya pa rin napapatawad ang kanyang ama dahil kung ating babalikan si King Ning Yuan Xian ay mayroong malaking kinalaman sa naging pagkamatay ng kanyang ina na dating reyna, na namatay sa sakit na appendicitis. Marahil ang nararamdamang desperasyon ni Xinlang ngayon, ay katulad lang din sa naramdamang desperasyon ni Princess Ning Han noon. Husband lapit ni Consort Bayan si Ning Han daw ba ay tumangging iligtas si Jin Mulan, isang bagay naman na kinumpirma ni King Ning Yuan Xian. Husband lahad ni Consort Bayan ito raw ay wag magalit my beloved tugon ni King Ning Yuan Xian sa totoo lang, ang batang iyon ay hindi niya na anak pa. Sa nagdaang ilang dekada iyon ay bumalik lang ng isang beses at ang naging sadya lang ng pagbalik, ay ang pagbibigay ng warning kay Xinlang na wag makialam sa struggle for succession. Sa puso nun iyon ay wala ng ama pang katulad niya tanging siya lang, itong nililin lang ang kanyang sarili.
Ang trato sa kanya ng Crown Prince ay naging distant lalo na si Ninghan at maging ang third prince, ang tingin na lang sa kanyang sarili ngayon ay bilang spokesman ng Zong at Zhou clan. Husband lahat ni Consort Bayan sila naman ay mayroon pang Xing at mayroon pang Yan at patungkol naman kay Xinlang, ito'y walang dapat na ipag-alala. Iyon ay nakagawa na ng napakaraming milagro walang anumang bagay na hindi nun kayang gawin, kaya natitiyak niyang magagawa rin nung mailigtas ang buhay ng kanyang sariling asawa. Simulan ay mahigit sa kalahating buwan nang nahulog sa deep sleep state si Xinlang ay halos hindi na natutulog at nagpapahinga, subalit wala pa ring anumang solusyon. Sa sandaling ito ang representative ng Crown Prince na si Zhuo Zhaoyan ay dumating kasama ang dalawang Grandmaster Xinlang bungad niya, sila raw ay magkaroon ng deal. Pagkaupo ay tumugon si Xinlang na ito ay magsalita, at ganoon na nga ang agad na ginawa ni Zhaoyan. Nagdemand kay Xinlang na i-hand over si Kutuhuan nang mapatay niya transfer ang 2,300 sundalo ng Nirvana Army sa Crown Prince, at ibigay sa kanila ang bloodline modification medicine para sa mga zero bloodline. Kapag ang mga bagay na iyon ay ginawa nito ang Royal Highness Crown Prince ay makikiusap kay Princess Ninghan para sa kapakanan nito magre-request sa tiya niya Haige, na iligtas ang asawa nitong si Jin Mulan. Ang Majesty ay nakapagpadala na ng sulat kay Princess Ninghan pinakiusapan na mag-intervene at iligtas ang asawa nito, subalit si Princess Ninghan ay tumanggi. Gayunpaman kapag ang Crown Prince ay ang siyang personal na mag-request, iginagarantiya niya raw na si Princess Ninghan ay mag-a-agree. Xinlang hindi raw ba't minamahal nito ng lubos si Jin Mulan ngunit hindi raw ba kaya nasa puso nito yung 2,000 Nirvana Army soldiers at yung bloodline modification medicines, ay di hamak na higit na mas mahalaga kaysa sa buhay ni Mulan. Ito raw ba ay tatayo lang at panonooring mamatay si Jin Mulan tugon ni Xinlang sinusubukan nitong mamangwit sa magulong tubig, hindi raw ba? Si Xinlang ay tumayo sumigaw na patayin ang bitch na ito patayin ang lowly wretch na ito gayunpaman, ang dalawang kasama ni Zhaoyan ay mga Grandmaster nga ne. Xinlang tayo ni Zhaoyan ito raw ay mag-isip ng mabuti si Jin Mulan, ay wala nang ganoon karaming oras pa na natitira. Tumugon si Xinlang na ngunit kapag ang kanyang asawa ay lumisan, ang lahat ng mga ito na nagmula sa Hidden Yuan Society ay uubusin niya. Si Zhaoyan ay tumawa lang sa kanyang narinig kasabay ng paghakbang palabas inilahad sa kanyang isip na patayin silang lahat, Xinlang iniisip daw ba nito na ito ay isang god? Sa 17 araw magmula nang mahulog sa coma si Mulan ay nagkaroon ng kung anong kaunting progreso ngunit hindi dahil sa si Xinlang ay nagkaroon ng anumang breakthrough, kundi dahil sa dalawang tao mula sa tiya niya Haige ang dumating. Ang dalawang scholar ay nagpaabot ng pagbati inilahad ng isa, na sila ay ipinadala rito ng kanilang young master upang i-examine ang madam. Young master pagtataka ni Xinlang sa kanyang isip sino si Princess Ninghan daw ba, ngunit hindi raw ba't iyon ay tumanggi na. Sa kabila ng lahat ay hinayaan pa rin ni Xinlang ang dalawang scholar na matingnan si Mulan in-examine ng mga ito ang kanyang pulso maingat din na in-inspect ang kanyang bloodline subalit sa bandang huli, ang mga ito ay hindi rin nagkaroon ng anumang konklusyon. Sinabi ng isa na kailangan din nilang ma-examine ang anak nito, ito ay crucial para sa pagligtas sa madam. Hasambit ni Xinlang sa kanyang isip sa sandaling ito gusto ring i-examine ng mga ito si Baby Xinye teka lang sambit niya, ang mga ito raw ay maghintay muna saglit. Si Xinlang ay tumungo sa loob ng silid ni Xiaobing kung saan kasalukuyang natutulog si Baby Xinye sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na sa pagkakataong ito ay nagsadya pa talagang tumungo rito ang tiya niya Haige at nimukhang ang spesipikong ipinunta ng mga ito rito ay si Baby Xinye mismo hindi raw ba kaya, na mayroong kung anong sekretong nakatago sa katawan ng bata. Sa sumunod na sandali nang ma-activate ni Xinlang ang kanyang eye prowess, siya ay nabigla. Iyon ay dahil sa ngayon ay hindi niya na nasisense pa ang golden bloodline energy sa katawan ni Baby Xinye ito raw ay lubhang napaka-bizarre. Tinanong niya si Xiaobing kung mayroon bang kung sino mang humawak sa bata kailan lang tumugon si Xiaobing na wala, tanging siya lang daw at ang dalawang old madam. Young Master Xin lapit naman ni Elder Lam Chang ito raw ay mapanatag walang sino man ang lumapit sa bata sa kanyang isip ay inilahad ni Xin lang na in other words si Xinye ay ipinanganak na mayroong golden bloodline subalit sa kung anong dahilan at sa kung saang punto, ay bigla na lang naglaho. Sa ngayon ay wala nang anumang trace ng golden bloodline mula rito ito, ay isa na lamang zero bloodline subject.
Nagtanong si Shin Lang kung ano ang usual nitong reaksyon, ano ito raw ba ay foolish, ito ba ay mayroong anumang lakas. Husband, tugon ni Xiaobing kasabay ng pagtagas ng luha. Nagtanong kung papaano nito nasasabi ang ganitong bagay patungkol sa kanilang baby. Walang sino man ang may gusto sa nangyari kay Sister Mulan, ang bagay na iyon ay hindi nila maaaring isisi sa baby. Binigyang diin na ang kanilang baby ay very good, napaka-lively, punong-puno ng spirit, at napaka-healthy rin. Sa parehong sandali ay bigla na lamang umiyak si Baby Shin Ye. Halapit ni Shin Lang ang manti nitong mga binti, ay talagang malalakas. At what's more, ito ay napakatuso ni ito ay mayroon ng kakayahang basahin ang mga kataga at ekspresyon ng mga tao. Ngayon lang nang ito ay ipagtanggol ni Xiaobing, ni ito pa ay umiyak kasabay ni Xiaobing. Ito ay 17 days old pa lang, subalit ganito nakaskimang. Husband, sambit ni Xiaobing. Tingnan daw nito ang kanilang little darling ay napaka well-behaved at adorable. Hinimok si Shin Lang na ito ay hawakan, gayunpaman, tumugon lang si Shin Lang na ito na ang humawak sa bata at sumunod sa kanya. Sa ginawang paghakbang ni Shin Lang ay muling umalangaw ang iyak ni Baby Shin Ye. Tahan baby, tahan. Na pagpapatahan naman ni Xiaobing, ang daddy nito ay sadyang medyo busy lang sa ngayon. Sa sumunod na panel ay narating na nila ang study room, kung saan naghihintay ang dalawang scholar. Pag-akmang lapit ng dalawa ay agad na sumigaw si Xiaobing. Ang mga ito raw ay hindi allowed na hawakan ang baby maliban sa mga magulang nito at mga grandparents, wala nang iba pang maaaring humawak sa baby. Thus dahil nga rito'y ang dalawa'y nag-observe na lang sa malapit sa parehong sandali, mukhang ino-obserbahan din ni Baby Shin Ye ang dalawa. Sa kanyang isip ay napatanong si Shin Lang kung ano ang tinitingnan ng mga ito. Ang mga ito ba ay mayroong kung anong hinahanap? Shin Lang, baling ng isa, maaari raw ba nilang makuhanan ng dugo ang bata? Sumigaw si Xiaobing na hindi maaari. Gayunpaman sa kabilang banda si Shin Lang ay pumayag, subalit nagsabing siya na mismo ang gagawa. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Shin Lang sa proseso, ay nakatitig lang sa kanya si Baby Shin Ye. Ang little brat na ito, sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, bakit hindi ito umiiyak habang kinukuhanan ng dugo? Alam ba nito kung ano ang ginagawa nila? Sa sumunod na sandali ay ibinigay na ni Shin Lang ang blood sample. Ito raw ay maaaring ma-examine ng mga ito rito, subalit, hindi maaaring dalhin. Alright, tugon ng isa. Ang dalawang scholar na nagmula sa Tianya Haige ay tumango din, naglabas ng iba't ibang uri ng medicine, at nagsimulang mag-examine. Ang kanilang ekspresyon ay nag-shift mula sa excitement at agitation patungo sa calmness at sa huli, ay disappointment. Master Shin, lahad ng isa sila raw ay humihingi ng tawad patungkol sa bagay na ito. Talagang sila ay powerless, hindi nila mailigtas ang Madam Palm. Paghakbang ng dalawa palabas ay napatanong si Xiaobing kung bakit umaasta ng ganoon ang mga iyon. Kasabay ng pagbaling, siya ay inutusan ni Shin Lang na dalhin na pabalik sa loob ang bata. Husband, pakiusap, lapit ni Xiaobing, maaari raw ba nitong hawakan kahit na saglit lang si Little Ye, kahit na sandali, kahit na saglit lang. Nagbigay ng ganitong tingin si Shin Lang patungo kay Baby Shin Ye, buntong hininga niya. Ito naman ay hindi sadya ng bata. Thus si Baby Shin Ye nga ay kinarga niya na inilahad sa kanyang isip na ito ay isa lamang inosenteng bata, walang anumang alam, ang lahat ng ginawa nito ay dulot at driven lamang ng instinct ng buhay. Ilang sandali pa sa daan pabalik ng silid ay inilahad ni Xiaobing kay Baby Ye na hindi raw ba't sinabi niya na rito, ito ay mahal na mahal ng ama nito. Sa parehong sandali ay tumungo si Grandmaster Li Chenkyo sa study room kung saan naruroon si Shin Lang. Nag-report na ang dalawang scholar na iyon ng Tianya Haige ay hindi pumarito upang iligtas si Mulan, sa halip ay mayroong ibang motibo. Tumugon si Shin Lang na ang sadya ng mga iyon ay si Baby Shin Ye. Gayunpaman ng kanilang madatnan iyon ay hindi na nagtataglay pa ng isang heaven-defying bloodline talent na inaasahan nila, at patungkol naman sa iba pa, napakahirap para sa kanya na madetermina ang rason. Inilahad ni Grandmaster Li na naalala niyang minsan nang nagstay si Mulan sa Tianya Haige sa loob ng ilang buwan upang mag-recuperate sa kanyang isip, ay inilahad ni Shin Lang na ngunit nung panahong iyon sila ay mayroon pang magandang relasyon sa Tianya Haige, kaya ang bagay na iyon ay hindi niya masyadong inalala, subalit ngayon mukhang siya ay nagkakamali patungkol doon, sapagkat ang bagay na ito ay lubhang napaka-abnormal. Mula doon ay tumungo si Shin Lang sa kanyang mother-in-law. Lahad niya nagtanong, kung bakit bigla na lang tumungo si Mulan noon sa Tianya Haige upang mag-recuperate.
Tumugon si Lady Su Peipei na pagkatapos na may kasal dito sa loob ng isang taon iyon ay hindi pa rin nabubuntis kung kaya naman iyon ay naging anxious hanggang sa naalala niya na si Scholar Zhang Yuyin ay nabanggit ng minsan, na ang tiya niya Haige ay nagkakonduct ng napaka-detailed na research patungkol sa area na iyon. In other words, dugtong ni Shin lang sa kanyang isip nung simulan ay tumungo doon noon upang mag-recuperate, actually iyon ay nasa ilalim ng initiative at guidance ng mga iyon. Moreover ito ay talagang napaka-strange sapagkat ang infertility ay isa ng napakahirap na issue maging sa modern times paano pa sa mundong ito yet talagang nagawang makarecover ni Mulan, napakainam na ninagawang magbuntis sa unang subok pa lang. So ang birth ba ni Baby Shinye na taglay ang golden bloodline hindi raw ba kaya na ang tiya niya Haige ay mayroong kinalaman ang tiya niya Haige ba ay gumamit ng kung anong uri ng paraan upang i-alter ang constitution ni Mulan at ang wretched woman na Ninghan na iyon, ano ang actual role na ginagampanan nun? Sa gabing iyon sa kanyang research room ay balot pa rin ng pag-aalala si Shin lang sa kanyang isip ay inilahad na si Mulan ay mahihirapan ng mag-hold kahit na sa loob lang ng isang buwan at kung gusto niya iyong magamot, kailangan niyang makakuha ng higher level na mga materials. Either materials na nagmula sa ancient era, o kaya naman research material mula sa mundong ito na naisagawa libo-libong taon na ang nakararaan. Kung kaya naman kailangan niyang tumungo sa tiya niya Haige kung gusto niyang ma-reshape at ma-alter ang bloodline ni Mulan, kailangan niyang maka-acquire ng ilang bloodline-related na mga ancient text. Senior Sword King tayo niya ito raw ay sumama sa kanya patungo sa tiya niya Haige sila ay aalis na ngayon din alright tugon naman ni Grandmaster Lee, ihahanda niya na raw ang carriage ngayon din. Makalipas ang 1.5 araw ay narating na nila ang tiya niya Haige sa kanyang paghakbang patungo sa gate ay inilahad ni Shin lang sa kanyang isip na minsan niya nang inaakala na ang lugar na ito ay isang fortress ng civilization at knowledge kaya ang pagtungo rito, ay maituturing na pilgrimage. Gayunpaman ngayong siya ay narito na sa pagkakataong ito pakiramdam niya ito'y isang hamak lamang na false na Shaolin Temple, ang lahat ng narito sa lugar na ito ay peke. Nagtanong ang matanda kung sino itong narito sabihin daw nito ang sadya nito agad na nagpakilala si Shin lang, siya raw ay narito upang humiram ng ilang ancient text. Shin lang patanong na sambit naman ng matanda ito raw ay hindi wini-welcome ng tiya niya Haige, kaya ito ay umalis na rito ngayon din. Siya'y agad na pinagsarhan ng pinto pakiusap hiyaw ni Shin lang ito raw ay magpaabot ng mensahe sa wretched woman na Ninghan na iyon sabihin nito sa babaeng iyon na lumabas, gusto niyang gumawa ng deal doon. Ilang sandali pa ay lumabas si Prince Ninghan Shin lang bungad niya, nagtanong kung anong uri ng deal ang gusto nitong gawin. Sinabi ni Shin lang na narinig niyang ang tiya niya Haige ay nag-release ng isang difficult problem kailan lang, isang 1,000-year level difficulty problem. Hamtugon ni Princess Ninghan sabay tango dumugtong si Shin lang na narinig niya rin na ang mga ito ay nagtataglay ng isang ancient text na tinatawag na blood scripture, muling tumugon ng ham si Princess Ninghan. Inilahad ni Shin lang na ang difficult problem na ipinaskil ng mga ito iyon ay kaya niyang resolbahin ang kondisyon niya lang, siya'y hayaan ng mga itong mahiram ang blood scripture sa loob ng 24 na oras. Nung nakaraan ay mayroong napakalaking misunderstanding si Shin lang patungkol sa incomplete scriptures ng tiya niya Haige at para naman sa tiya niya Haige, ang mga martial arts manual ay walang gaanong halaga. Para sa kanila ang mga bagay na tunay na valuable ay mga records na mayroong kinalaman sa ancient civilization at mystical knowledge ang mga bagay na ito ay ang siyang pinaka-precious sa lahat at absolutely ay hindi nila ipinapahiram sa mga outsiders, halimbawa na lang ay ang blood scripture na siyang mismong sadya ni Shin lang ngayon. Kasabay ng pagsarado ng pinto ay inilahad ni Princess Ninghan na maghintay ito saglit, siya'y magtatanong lang muna sa loob. Ang bagay na ito na kung tawagin ay 1,000-year level problem ay nangangahulugang base sa kasalukuyang level of civilization, normally ito ay nangangailangan ng at least 1,000 taon bago tuluyang marisolba. Ang 1,000-year level problem na ito na isinet ng tiya niya Haige sambit ni Shin lang sa kanyang isip ano ito ba ay isa lamang hamak na mahirap na tanong hindi malamang na hindi, sa halip ay isang crucial clue na magre-reveal sa katotohanan ng isang ancient ruined dust para sa tiya niya Haige, ito ay napakahalaga. Sa kasamaang palad makalipas ang ilang sandali nang lumabas si Princess Ninghan ay nagsabing hindi, patawad ngunit ang bagay na iyon daw ay hindi posible.
Then kung ganun lahat ni Shin lang kung ganun ano raw ba ang kakailanganin upang ang mga ito ay pumayag na makipag-exchange sa kanya ng access para sa blood scripture patawad pangising tugon ni Princess Ninghan sabay baling patawad ngunit kahit na ano pa ang gawin nito ay hindi gagana umano'y kung wala ng iba pa ito raw ay maaari nang umalis ngayon, at siya ay babalik na sa loob. Sumigaw si Shin lang na ano raw ba kasi talaga ang gustong makuha ng mga ito mula sa kanya bakit maging ang kanyang asawa ay ginabayan ng mga ito patungo sa lugar na ito, upang i-alter lang ang bloodline. Young Master Shin tugon ni Princess Ninghan ang bagay na ito ay masyado lang nitong ino-overthink walang ano man ang mayroon ito na kailangan ng tiya niya Haige at sa katunayan sa mundong ito, ay walang anumang bagay na kinakailangan ang tiya niya Haige. Kasunod ng linyang iyon ay ang padabog na pagsarado ng pinto Mr. Shin lang hiyaw ng matanda sa kanyang paghakbang paalis magmula ngayon ito ay hindi na iwi-welcome pang muli ng tiya niya Haige kaya pakiusap conduct nito ang sarili nito ng mayroong dignidad, sarap mong sapaking matanda ka. Sa carriage ay nagtanong si Grandmaster Lee kung ito ba ay nabigo tumugon si Shin lang na bago pa man siya tumungo rito siya rin naman ay hindi na umaasa pa na magsasucceed siya ay tumungo lang dito, upang magsiyasat ng kaunti. So ito ba ay mayroong ano mang nasiyasat tanong ni Grandmaster Lee? Oo tugon ni Shin lang. Una sambit niya sa kanyang isip una ay ang difficult problem na in-issue ng tiya niya Haige, na kumpirma niyang iyon ay talagang kay-clone na related sa isang ancient ruin. Dahil sa si Princess Ninghan ay hindi agad na tumanggi o nag-agree sa halip ay bumalik sa loob at umasta na para bang kukonsulta muna kay Zuo Si, ito ay isang classic case ng pag-expose sa kanyang sariling intensyon habang sa parehong pagkakataon ay sinusubukang itago. Sa puso nun siya'y matagal na panahon na nung ni-reject sadyang, sinusubukan lang nung itago ang kahalagahan ng sagot sa 1000-year level difficulty problem na iyon para sa tiya niya Haige. Pangalawa ay mayroong kung anong bagay na gustong makuha ang tiya niya Haige mula sa kanyang side o kaya naman, mula sa kanya mismo personally. Ilang buwan na ang nakararaan ang ancient ruin na nadiskubre ng tiya niya Haige ay lubhang napakahalaga subalit bakit ang Ninghan na iyon ay bumalik pa rin ngayon bumalik pa talaga, sa mismong date na inaasahang manganganak si Mulan. Ano hindi raw ba kaya na ang panganganak ni Mulan ay mas mahalaga pa kaysa sa mismong ancient ruin na iyon, ano ba kasi talaga ang sinusubukang gawin ng tiya niya Haige?